Magandang araw. Pinadapa at pinahinto talaga ni Oscar Collazo si Neider Valdez sa ikalawang round. Sa round 2 pa lang ay 3 beses pinabagsak ni Collazo itong si Valdez gamit ang kanyang mabibilis na kombinasyon at matitinding kaliwang kamao. Dahil sa bugbog na inabot ni Valdez, tuluyan nang itinigil ng referee ang laban sa round 2 para sa isang dominanteng knockout win ni Collazo. Dahil dito, nananatiling walang talo si Collazo habang nakuha niya rin ang bakanteng WBO International Flyweight title. Ang naganap na laban niya kay Neider Valdez ay tinakda sa flyweight division dahil sa huling minutong pagpapalit ng kalaban. Dahil hindi pasok sa ranking ng 105 pounds si Valdez, napilitan silang itaas ang timbang ng laban. Nang mapatumba niya si Valdez, nakuha ni Collazo ang bakanteng regional na sinturon sa 112 pounds. Ito ay nagsisilbing mabilis na baitang o stepping stone upang agad siyang mapabilang sa mga nangungunang contender sa flyweight division. Matapos ang kanyang mabilis ang second round knockout na panalo kontra Neider Valdez, hayagang nagpayag sa Oscar Collazo ng kanyang mga interesadong makasagupa sa mas mataas na timbang. Target niyang makalaban si Ricardo Sandoval dahil kapwa sila nasa ilalim ng promotion ng Golden Boy Promotions at lumaban din si Sandoval sa parehong event. Napakadaling ikasang bakbakang ito para sa kanyang tuluyang pag-akyat ng timbang. Binanggit din ni Collazo ang pangalan ng sikat na Japanese champion na si Kenshiro Teraji. Isa si Teraji sa mga itinuturing na pinakamalalaking pangalan sa mas mababang timbang. Kaya naman ito ang tinatarget ni Collazo para sa isang super fight. Dahil may posibilidad na hindi na bumalik si Collazo sa 105 pounds dahil gusto niya ng malalaking laban. At kung tuluyan nang iiwan ni Collazo ang kanyang mga belt sa minimum weight, ay mapipilitan si Pedro Taduran na maghanap ng ibang mga kalaban. Sa ngayon ay wala pa naman sinasabi sa Oscar Collazo na binabakante na niya ang kanyang mga titulo sa minimum weight. Ang mga titulo niya na WBA, WBO at The Ring. Samantala, magandang balita naman para kay Jerwin Ancajas dahil kasama na siya sa main card dito sa kanyang paparating na laban kontra kay Omar Trinidad na gaganapin sa July 28, 2026 sa The Cosmopolitan of Las Vegas. Narito ang iba pang mga pangunahing laban na kasabay nila sa main card. Edwin De Los Santos versus Jose Valenzuela, rematch sa lightweight. Omar Trinidad versus Jerwin Ancajas sa featherweight. Cain Sandoval versus Brandon Lee sa welterweight. Pag-aambing ng kanilang stats, malaking bentay kay Trinidad ang kanyang taas 5'10 kumpara kay Ancajas 5'6. Mas malaki at natural na featherweight si Trinidad habang sa Ancajas ay galing sa mas mababang mga timbang. Lamang na lamang sa Ancajas pagdating sa kalidad ng mga nakalaban. Siya ay naging kampiyon sa buong mundo sa loob ng maraming taon habang si Trinidad ay bago pa lamang umakyat sa antas ng mga elite contender. Ang pagiging southpaw ni Ancajas ay maaaring magdulot ng sakit sa ulo sa agresibong estilo ng orthodox na si Trinidad kung magagamit ng Pinoy ang kanyang ring IQ at magandang depensa. Hawak ni Trinidad ang momentum ng pagiging walang talo at mas mataas na knockout percentage 70% na nagpapakita ng kanyang natural na lakas sa 126 pounds division. Ayon sa mga sports betting odds at boxing analyst, si Omar Trinidad ang paboritong manalo sa laban na ito dahil sa kanyang bentaya sa timbang, edad at momentum bilang walang talong boksingero.